Carpio, may ano na ba? May magandang improvement na ba kumpara nung first 3 days na impeachment trial? Yung kahapon hindi ko masyadong 100% na tutukan, pero nakita mo naman na mas konti na ata ang objections ngayon. Kasi alam mo talaga dapat yung objections dapat ma-realize na ng mga abogado na pinapa-object lang kayo para ipakitang alam niyo yung rules, alam niyo na sa kliyente ninyo, pinapakita niyo nagtatrabaho kayo bilang abogado, pero halos useless ang objection kasi yung question na inobjectionan mo pwedeng i-adapt ng senator judge eh. hindi ka naman makaka-object na doon. Saka pinapa-rephrase meaning para lang ipakita na familiar yung lawyer sa rules of court, pero pabilisin na po yung pabilisin na yung presentation ng evidence. sa bagay malaki ibinawas ng objection na Senator Coco. Ayan. Pero dito sa witness kahapon itong si Director ano pangalan to? Lotok. Ayan, si Director Lotok. Abay, nasabi niya Senator Coco na yun daw mga pagbabanta ng Vice Presidente ay ano bang sabi? Furious and fuming mad. Ayan. Yung ba mga ganong statement ay nagtutugma ba dun sa banta ng Vice President sa Pangulo at First Lady at Speaker Romualdez? Batay dun sa mga videotapes, Senator, sir? Halata naman dun sa video tape na na talagang galit na galit. Hindi naman talaga matindi na yun. I think may mura pa nga eh. Diba? Ayan, may mura pa. Pero alam mo yung maganda yung insight ng witness kahapon, abogado din kasi yun eh. Tapos from the point of view ng law enforcer, sabi niya, nakakabahala ito. Kasi mag-contribute sa anarchy, sa kaguluhan sa bansa kung hayaan lang natin na as if walang nangyari, as if wala lang. Kung hayaan, delikado daw kasi paano kung may mamatay, i-blame ngayon yung isa na siya nagpapatay or namatay, nagkatotoo ngayon yung sinabi ng isa. Tapos kung hayaan lang natin ito, sabi niya, lahat na lang ng tao o maraming tao magko-conditional threat. Sasabihin mo naman, conditional naman eh. So yun po yun. So maganda yung insight na yun. Hindi natin maisip yun everyday, pero from the law enforcer's point of view, ako yun ang nagustuhan ko sa insight niya. Ayan, pero ang sabi naman ni sa bagay, expect mo to kay Attorney Michael Powa sa defense. Sabi niya, conditional naman yun eh. Yun ay gagawin lang naman kung napatay ang Vice Presidente. Ano ang bearing ng mga ganung defense sa Senator Coco, sir? Wala yun sa sa meat of the issue eh, kasi ang meat ng issue is inanunsyo na ng Vice Presidente na mayroon ng kontrata sa ulo ng 3 tao. Ibig sabihin meron na siya nakausap na no joke, pumayag na. So ibig sabihin nun, inaanunsyo niya sa publiko, may kontrata na para dyan sa 3 taong yan. Paano kung hindi naman maiproduce sa Senator Coco sa yung sinasabing inupahan na magiging assassin? Threat kasi ang impeachment kasi ito eh. Okay. Impeachment ito, hindi naman ito talaga yung proof beyond reasonable doubt ba ganyan? Hindi to criminal case na ikulong si Vice President kasi nangontrata na siya ng assassin. Hindi ito. Ang kasong ito is tanggalin natin siya sa posisyon kasi delikadong manatili siya at magpatuloy bilang Vice President kung ganyan ang kanyang mga asal kilos o pag-iisip. At idagdag na natin pati yung mga network niya, mga contact niya. Kasi pambihira yung may contact ka sa sa underworld na Oo nga, so medyo rin yun. Ayan, isa pa, sabi hindi, figure of speech lang yun eh. Ayan, pwede bang figure of speech yung mga ganung threat, Senator, sir? Sa criminal case, gamitin mo depensa yon. Pero pagdating kasi sa impeachment, hindi naman ito, hindi ka naman ipapakulong dito eh. Ang aming point lang is mataas ka na opisyalis ng gobyerno,
alis ka na diyan kasi delikado ka pala. Ganun. Ganun yung meaning, yun yung impeachment eh. Aha. So sa tingin nyo damaging itong sa para kay Vice Presidente itong testimonya ni Director Lotok kahapon, sir? Mabigat. At least para sa akin opinion ko, at least napakita ng prosecution lalo ng House of Representatives na meron palang point yung kanilang articles of impeachment. O ngayon, nasa lamesa na yan ng ating mga senator judges. Kung sa feeling nila, kahit na nangyari na itong lahat, umabot ba ito sa impeachable offense? Pero basically, yung impeachable offense, kahit may naka-enumerate na mga offenses doon, kunyari treason, bribery, graft and corruption, other high crimes, basically, pag tignan mo yun, dahil hindi naman ito usapan na ikukulong o hindi, ano to, ang tanong is, karapat dapat pa bang manatili sa posisyon yung mataas na government official? Yun yung tanong eh. Pag narinig mo na lahat, karapat dapat bang manatili pa yan sa posisyon? Actually, ikukumpara nga doon sa isang public school teacher sa Zambales na nagbantat sa presidente, di ba? Hinuli ka agad, ikinulong ka agad, di ba? Yung bantahan sa presidente. Crime yun. Crime yun as a crime. Kasi dito sa Pilipinas, ang sabi naman, pagkatapos ng impeachment, pwede nang sundan ng criminal charge. Ganun ba yun? Akala ko pagkatapos ng impeachment, pwede nang sundan ng criminal charge. pwedeng sampahan pa ng criminal case si Vice President. Of course. At sino ang magsasampa ng criminal case? Prosecutor. Ganun ba? Hindi ang presidente, First Lady o kaya former Speaker Romualdez? Meron siguro sila mga complaint affidavit na yun ang mag-umpisa. Mag-umpisa ng proseso. Yun ang mag-umpisa ng proseso. Ayun pala, pwede pala masundan ng criminal case yan. Pwede. Ayan na. Anyway, isa pa, Senator Coco, sir, ayan na. May mga, magaling din ang depensa, ha? Napansin yung mga inconsistency sa mga records, yung mga pagbabago ng petsa. May epekto ba ito sa kaso? Senator Coco, sir, yung may mga erasure, iba-iba. Ayan na. Hindi nagtutugma. Ayan. Yeah, mabuti point out yung mga yan para next time yung mga nila na wag nila masyadong kuminsan kasi hindi nila something kulang sa pagkaseryoso yung pagkagawa. Yung mga Department of Justice, Department of Education, may mga ganun. Ayan, isa pa. yung mga ganung tapos sasabihin yung binasa ninyo, team kayo, ilang pares na mata dumaan doon, walang nakapansin. Ayan. So, mabuti ko yan napansin para yung attention to details, mga vigilance ng ating government, mga kawani sa gobyerno, pag nagsusulat po sila ng report, tumaas-taas. Pero, syempre, ang habol natin dito, mga kababayan, is yung essence. Essence, ano ba yung linalaman ng report, ano yung kanyang mga main conclusion. Yan ang importante. Ayan, yung meat, yung laman. Anyway, itong si... yung laman. Ayan, ang susunod yata ngayon, ay sabagay, cross-examination pa kay Director Jeremy Lotok ngayon. Pero dumako tayo dun sa hostile witness nila ng prosecution. Itong si Attorney Zuleika Lopez, Senator Coco, sir. Marami ang mga abogado ng sabi na, naku, delikado yan. Ayan, pero pwede yan. Ano sa tingin ninyo? Bakit kinuha nilang hostile witness ng prosecution itong si Attorney Lopez? Isa ako dun sa nagsasabing delikado yan. Bakit po? Kasi hostile witness. Hindi mo alam kung ano ang personal na witness nung testigo kasi never mo siya nakausap ayaw kang kausapin So hindi mo alam so paano kung pipilitin mo na hindi alam mo ito hindi ko po alam yan so hindi ko aminin yan sa witness stand kaya pa yan kasi number 2 abogada yan tandaan niyo so alam niya yung mga rights niya alam ng abogada na ang basic principle sa mga proceeding ay hindi mo pwedeng yung ebidensya mo hindi mo pwedeng kunin sa kalaban mo i-develop mo sarili mo yung kaso mo, di ba? Hindi mo pwedeng pigain yung kalaban mo, aminin mo na. Ito chief of staff ito ng Vice President. Impeach official. Tapos diyan mo kukunin yung ebidensya mo, so malabo. At saka anyway,
hindi pa naman yun actually nakataga sa bato eh. Na-announce lang na balak nila. Pwede namang hindi Ituloy. pwede namang hindi tawagin yung lahat ng pinangalanan mong testigo eh. Akala ko kung pagka na banggit mo yan, dapat iharap yan pwedeng hindi. Pwedeng hindi. Ayan, Sabi mo, to save the time of the court, hindi na po namin ipapatawag. Ayun, yung isang pinag-uusapan dito, Senator Coco, paano kung parating mag-invoke ng right against self-incrimination itong si Atty. Zuleika Lopez? Di wala na mapipigil ang prosecution. Pwede niya ma-invoke yun, pero siyempre ano naman yun, depende rin yun sa question. On a per question basis yan. Kung hindi naman tungkol sa krimen yung hindi naman tungkol sa krimen na pwedeng nagawa noong testigo, pero nagawa ng ibang tao, pero hindi ng testigo, kailangan niya sagutin yon. Ang problema lang dyan, hindi mo alam ano yung extent ng kanyang personal knowledge kasi wala kayong preliminary interview sa kanya. Hindi, kasi ang mga testigo na yan, ang mga testigo na pinipresent, kinakausap mo na ng lawyer yan eh. Ano bang alam mo? Ano bang nakita mo? O yung ganun yun. Tapos si lawyer, okay, ipipresenta ko yung nakita mo na in an orderly manner. Through direct examination. Isa-isang tanong, tapos madidevelop natin yung kwento mo. Pagdating sa hostile witness, hindi mo alam yung kwento niya kasi ayaw nga niyang kausapin ka. Ayaw sagutin. Okay. Hinuhulaan mo ngayon na ito, andun ka, andun ako, ito ang sinabi. Narinig mo yan. Sabi mo, hindi ko narinig kasi may kausap ako sa telepono ng ibang tao. pero yung ibang issue na mag-invoke ng right against self-incrimination sa witness, Senator Coco, pwedeng i-rule ng presiding officer na Mr. Witness, Madam Witness, you can answer the question. Parang gano'n. Pwede ba yun? Correct. Pwede. Hindi na kumbinsi ang korte na incriminatory yung tanong na kung sasagutin mo ay posibleng meron kang criminal case. Sabi mo, wala, ang layo-layo ng tanong. Hindi naman to about, kahit sumagot ka ng yes dito, hindi ka naman makakasuhan. So, witness should answer. Hindi yan may answer. Witness should answer. Should answer. Kailangan sagutin mo. Ayan. Kailangan sumagot ka. Senator Coco, sir, sa impeachment trial ba pwede ba yung humingi yung witness o both the panels prosecution defense ng ng executive session kung medyo sensitive yung testimonya ng isang witness? Theoretically pwede. Pwede. Pero dito sa kasong ito, kahit siguro merong mag-request ng executive session, pwedeng i-deny kasi hindi ko nakikita sa executive session man yan, kunyari may mga sexual matter, may mga ganyan. Sensitive. Pero dito graft and corruption, hindi mo pwedeng i-executive session ng allegation na graft and corruption. Masabihin pa may tinatago kayo. So hindi ko masyadong makita kung ano ang sitwasyon na pwede silang mag-trial ng closed doors. Ang ibig sabihin ang meaning siguro na executive session sa impeachment trial is trial na walang audience, walang live streaming. Yun ang meaning ng executive session diyan. Ayan. Sa takbo na impeachment trial, Senator Coco, sir, sa tingin mo sino ang nakalamang dito ngayon? Prosecution, defense? Natural na lamang ang prosecution kasi sila ang nagpipresenta ng ebidensya nila. Mahirap, kahit super galing ang abogado, mahirap na 100% mong masupalpal ang mga witnesses. Meron talaga makakalusot na ebidensya dyan. So, lamang ang prosecution because offense sila ngayon. Kung sa basketball day, talaga namang mas marami ang puntos kaysa sa mga block shots, mga steal, mga gano'n. Mas marami talaga ang puntos. Ngayon, tandaan natin na may second half din ito. Meron namang time na ang opensa naman ang impeach official. Hindi ba? So, tignan natin sa time niya.